Magandang araw sa lahat at maligayang pagdating sa channel na Kahulugan ng Panaginip. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang panaginip na madalas nakakaramdam ng takot, paggalito at pisikal na intensity. Ano ang ibig sabihin ng managinip tungkol sa pagkahimatay, pagkawala ng malay o makita ang pagkahimatay ng iba? Managinip na nakakaramdam ng pagkahilo, malabo ang paningin, biglang nanhihina ang mga paa, biglang bumagsak, nagigising mula sa himatay sa loob ng panaginip o nakikita ang pagkahimatay ng iba ay bihirang literal. Ito ay isang malakas na simbolikong mensahe mula sa subconscious tungkol sa labis na pagod, pagkawala ng kontrol, emosyonal o mental na pag-shutdown, takot sa kahinahan, isang sitwasyon na tumutumba sa iyo, pangangailangang nabitawan o sumuko o babala na masyado mong pinipilit ang sarili at malapit ka ng mabagsak sa ilalim ng pressure. Sa pangkalahatan, ang pagkahimatay o pagkawala ng malay ay kumakatawan sa biglaang pagkawala ng kontrol. Masyado ng marami ang isang bagay sa iyo, stress, emosyon, responsibilidad, impormasyon, nag-o-off ka dahil sa labis na pasanin, iniiwasan mo ang pagharap sa isang bagay ng pag-shutdown, takot sa kahinaan o pagbagsak sa harap ng iba, o transisyon kung saan dapat mamatay ang lumang kamalayan para lumitaw ang bagong kamalayan. Kung nahimatay ka at nakaramdam ng ginhawa, pagtanggap sa mga limitasyon o pagpapalaya. Kung nakakatakot o paulit-ulit, babala ng burnout, lumalabas na emosyong pinipigilan o takot na mawala ang sarili. Narito ang tatlong karaniwang sitwasyon. Managinip na bigla kang nahimatay o nawalan ng malay at nakakaramdam ng takot o kawalan ng lakas. Sumasalamin ito sa mataas na stress, labis na emosyonal na pasanin, pakiramdam na hindi mo kayang harapin ang isang sitwasyon, takot sa kahinaan o pagbagsak sa harap ng iba. Maaring babala na ini-ignore mo ang mga limitasyon at patungo ka sa pagbagsak, pisikal, mental o emosyonal na burnout. Sinasabi ng subconscious, bagalan mo, magpahinga, humingi ng tulong. Managinip na nahimatay ka pero nagising ka sa panaginip na kalmado o nabago, kadalasang positibo. Sumasalamin sa kinakailangang pagkamatay ng ego, pagbitaw sa kontrol, pagsuko sa proseso o breakthrough pagkatapos ng matinding pressure. Nag-o-off ka mula sa lumang paraan ng pag-iging at nagigising ka na bago. Panaginip ng pagpapalaya, espiritual na paggising o pagtanggap sa pagbabago. Managinip na may iba ang nahimatay o nakikita mo ang sarili mong nahimatay mula sa labas. Pagdidistansya o pag-aalala. Kung mahal sa buhay, pag-aalala sa kanyang kalagayan o pagproproyekto ng iyong sariling labis na pasanin. Kung ikaw mula sa labas, pagmamashad sa sariling pagod o dissociation. Maaring takot na may isang tao o isang bagay na tutumba sa iyo, pagtatasyal, gulat o krisis. Ngayon, para i-interpret ito sa iyong buhay, isara ang iyong mga mata at alalahanin ang pangunahing emosyon. Takot ba, ginhawa, pagkalito o kapayapaan? Tanungin sarili ng tapat. Saan sa iyong buhay nararamdaman mong labis na pagod, malapit ng magbagsak o mag-shutdown? Masyado mo bang pinipilit ang sarili, trabaho, emosyon, responsibilidad at ini-ignore mo ang senyales ng pagod? Natatakot ka bang magpakita ng kahinaan o pagbagsak sa harap ng iba? May sitwasyon ba kung saan kailangan mong bitawan, sumuko sa kontrol o payagan ang pagkamatay ng luma para magkaroon ng puwang ang bago? Paano ka kumikilos kapag sobrang dami na ng buhay? Emosyonal ka bang nag-shutdown o pinipilit hanggang sa masira? Ang susi ay kung nakakatakot o nakakapagpalaya ang pagkahimatay, nakakatakot o paulit-ulit, agad na pangangailangan ng pahinga at hangganan, mapayapa o nagbabago. Handa ka na para sa pagpapalaya at pagbabago. At ito na, isang kumpletong pagsasaliksik tungkol sa panaginip ng pagkahimatay. Nagkaroon ka ba ng ganitong panaginip? Ano ang naramdaman mo? Ikwento mo sa comment. Gusto kong basahin ang mga kwento nyo. Like, subscribe at hit on ang bell. Salamat sa pagiging nandito. Kita-kits sa susunod.